yung mag-prepare, tumating po yung anak ko. Sabi niya, alis po kami dati. Pupunta po kami sa ating Thailand po. Kinuha po niya yung dalawang ako ko. Naiwan po ako sa bahay ng isa. To give me again opportunity to prepare to stop it and God to stop it. Nag-iisa po ako doon. Hindi po ako nalong. I feel the Holy Spirit was there, giving me the inside touch in my heart. Kung ano po sa natin ko sa ito. Sabi ko ka, Lord, not on me, not on the day, but on your holy name, to you, Lord. So ito po yung topic po natin, ano po? Ang purpose po ng topic na ito, it is in accordance with the exhortation of Apostle Peter. Ang sabi po ni Apostle Peter, but grow in grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. Karamihan ng Kristiyano ngayon, they know Jesus Christ? No. They don't know His commandments, His principles. And so therefore, ito po yung isa, sa kanyang mga prinsipyo, sa kanyang declaration, dito po natin makikita, hindi po yung you belong to this church or that church. Nakapagtibagin na po ako dyan, sabi ko po, the name of your church cannot save you. The name of your church cannot save you. Jesus Christ is the only one who can save you. Amen. Okay. Ang sabi po ni Lord Jesus Christ, yun po sa gathering, kapag sinabi po natin church, it is a gathering of Christians. Ano pong prinsipyo ni Lord Jesus Christ sa gathering ng church? There are two or three who are gathered in my name, there I am in the midst of them. Hindi po niya sinabi na, kapag ang pangalan ng church may ganito, gano'n, ligtas ka na, nandun ako, wala akong sinabi gano'n. Okay? So, we ought to know who Jesus Christ is. And one of them is knowing His declaration. Sa Beatitudes, Matthew chapter 5, verse 1 to 10. Kapag tayo sa verse 1. And seeing the multitudes, He went up on a mountain, and when He was seated, His disciples came to Him. So, bago po tayo matapos ito, tawag niyo po ang palagay. Heavenly Father, in the name of Jesus, and in the power of the Holy Spirit, we thank you so much, O Lord, for araw na ito. Aking nga po, Lord, ay tinipita, O Lord, ang pagkala na ito. Hallelujah. We thank you so much, O Lord. And makakainin mo kami, thank you for the kami, O Lord. We thank you so much, O Lord, for the blessings that we have received. Yes, Lord, we bless your holy name, O Holy God. Sa oras araw na ito, Lord God, hallelujah, palaya po kayong magpahayag. Open our eyes, our ears, our heart, that we may be able to understand your holy words, put it into practice, and then the fruit of the Holy Spirit. Not for to me, O Lord, but unto your holy name, deliver the glory, because of your mercy, because of your goodness. Ito pong Beatitudes, it has something to do with Jesus Christ's declaration kung sino yung pinagpapala. Diba? Okay. Lahat mga Kristiyano, ang gusto, sila po'y pinagpapala. Marami pong kongregasyon ngayon, marami pong different churches. Meron po kayo makakita na aming pakayos po, ito po yung prosperity gospel. So, wala akong money. Kung gusto mong mapasensyo, kung gusto mong baptist, mag-bless ka. Set ka ng pera. Okay? Ganun po yun. Yung pong latest na news na yun, all over the world, isang pong Christian pastor. Okay? Ang sabi niya, kailangan mo ng private jet around $70 million. So I want everyone to donate $300 each. And yun po, about hindi po nila naintindihan kung ano ba yung material gifts doon sa Jesus Christ. Ang gusto po nila, nandun po sila sa comfort zone. Are they blessed? Are they blessed? Yeah. Wala akong gano'n na pinangaral ng Panginoong Yesu Cristo. Ang sagot ko po doon, hindi alam ng pastor nito na si Jesus Cristo pinanganak, nandun lang sa pagsaban. Doon sa bahay ng hayop, lumaki hindi po mayaman. Hindi po nakapag-aral ng mataas na kalidad. Yung sa pinangaral, hindi po sinagot ng pagkakamang damit. Hindi raw yung kanyang mga sasakyan. Wala po sa sasakyan.
ba? When He created miracles, hiniram niya yung foods. Pagkatapos na-create niya ng miracles. Diba? When He entered Jerusalem sa royal family, hiniram niya siya ng donkey. Wala siyang 4x4, wala siyang private jet. Diba? At nung sa may namatay, hiniram na po naman. Kung makikita po natin, yung Christ-likeness attitude. A Christ-likeness attitude does not emphasize material position o kung ano yung interest mo. Ang totoong Kristiyano, makikita mo po, ay yung konsiliado ng Holy Spirit. Itas ka na nun. A guarantee. Ito ang talaga sa Biblia. So ito po yung lesson, Maccabeus, in the word, happy. It is a great word that expresses the special joy and satisfaction God is certain to experience salvation. Maliwanag po yung lesson. Meaning to say, happy. Okay. Doon pa sa creation, nung in-rate po ng Diyos yung tao, ang una kong ginawa ng Diyos is to bless them. Meaning to say, you are created for His blessing, so to speak. Ito pong nakalagay doon sa Genesis chapter 1, verse 27-28. So God created a man in His own image. In the image of God, He created him, male and female. He created them. Then God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it, have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and every living thing that moves on the earth. Ito po yung totoo na nangyari ako. When God created man, He blessed them. E ano po nangyari dito? Because of disobedience, yung pong relation ng tao at mga Diyos ang napalulay. But then God, amazing love to us, siya pa yung nagpakumbaga. Inabot mo tayo from His Son, Jesus Christ. Okay, so ituloy po natin yung ating pag-aaral. Next week, ito na po yung verse 2. Then He opened His mouth and taught them, saying, verse 3, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Ito po yung una, kung sino yung tao na blessed. Ang sabi po ni Lord, poor in the spirit. Poor in the spirit means, hindi po yung you are poor, dahil wala kang pera. Hindi po yung gano'n. Ang ibig sabihin po ng poor in the spirit, it means to say, you are denying yourself. Wala kang magagawa. Yun ang ipakikita mo sa Diyos. Wala kang magagawa. Kaya ikaw po ay lumulot sa Diyos. Wala akong magagawa. I totally depend on you, O Lord. Ang paliwanag ko niya po sa Paul dito, sabi ko niya ganito, when I am weak, then I am strong. Bakit? Because ang sabi ko ng Panginoon Kristo, for my power has been manifested in your weakness. Ipakita ko na wala ka talaga magagawa. Hindi total surrender. Wala ka talaga akong magagawa, Lord. Wala ka makagawa mo sa akin. Yun, ang sasalang Diyos sa'yo. If you do that in your prayer and in your life, then you are blessed. Makikita yung power ng Diyos. Okay? So, 14 verse po natin, Isaiah chapter 6 verse 2, for those things my hand has made, and all things says the Lord. But on this will I look, on Him who is poor and kind spirit, and tremble by my word. So, makakaroon po dito yung poor in the spirit. Okay? Kapag na tayo humarap, manalangin kay Lord, pakita po natin, I am nothing, O Lord. Pero yung si Moses, di ba? Yung pusa ni Lord, sabi ni Moses, Lord, wala talaga ako magagawa. Hindi pa ako marunong magsalita. Kaya alam sa Lord, yung word sa'yo. Ako gumawa ng gumagawa ko, ako gumawa ng lahat. Ang ginawa niyo yung Moses, nakita niyo yung kanyang pananampalataya. Ganun ang dapat gawin. That's it na po. Okay, so number 2. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Kaya may, di ba, na ito ito yung mga nangis, di ba? Ano ang tama sa kapatid yung pagkasaya? It's not the same.
The more has something to do with the spirit that is repentant. Diba? Kapag ka nagsisimo yung tao, nagnanangis yun, umiiyak, diba? Umiiyak yun. Because he was touched by the Holy Spirit. Iiyak talaga yung tao na yun nung nag-repent sa kanyang kasalanan. At kapag ka ginawa mo yun, you are blessed. Tuwag-tuwa yung mga anghel doon sa heaven. Diba sabi ko, Lord, kapag na meron isang sinner na nag-repent, there is a joy in heaven. Tuwag-tuwa sila. So, you are blessed. Diba? So, ito po yung personal testimony ko. Nung ako pinaksinit yung Saudi Arabia, nabanggap po ako doon. I thought I'm going to die in 3 years, 7 years. Nung ako nag-recover pa dahil napasok ko yung hipa ko, may nagkilig po sa akin ng Bible. Pati sa akin yung engineer, friend, kailangan ko ito. Pati nasa ko yung Bible. At kapag tapos ko nagbasa, pinukla ko yung bintana, pinananaran. Ang sabi ko kay Lord, nagreklamo ko ako. Bakit ako ganito, Lord? Ano nyo? Hindi naman ako masunta ko. Bakit ako nakasilipin ganito? Pumunta na ako maging sa ganito para maghanap, para sa akin kanila. Ano po yung reklamo ko? Hindi mo masunta yung naman ang Lord ko. Ang ganyan ka naman, nung sinabi ko po, Lord, patawarin mo po ako. Pag biglas ko pa yung patawarin, meron ko yung mga sa akin ko. I cannot explain. Pero, kung tinutin ko mga okay? Hindi ko naman nalayan, that is the infilling of the Holy Spirit. Pagpapag po nyo nun, malakas po yung aking sigaw. Hindi ko na po alam kung ano nangyayari doon. Ang tawag Spirit. Yung patay na Espiritu ko, ito po yung nabuhay. Ibig sabihin na puwang agad ko. Wala akong mga malaking pastor na, ako po ang nagpo niya. Sabi niya, ako ang nag-ano niya. Diba? Wala akong gano'n. It was my personal experience. Then after several years, muling po ako doon sa isang lugar, Saudi Arabia. Atin po ako sa Saudi Arabia. Nakaatin po ako ng 6th grade Christian fellowship. Nakatog po yun, ha? 15 po kami na-invite. Nung pagdating na po doon sa spiritual baptism na sinasabi nila, the same experience, naman yung infilling ng Holy Spirit, 15 po kami, ako yung pinakamalakas ng niya. Nakatingin po sila sa akin, ay iba yung naranasan ko. Ano nangyari? 1 week. At medyo parang nagasgas, nakapulo. Parang binilihan. Tinagkat, tinagkat may nagka-india na namin ano, nag-apply po ako sa Libya. After 3 months, natanggap po ako. Doon po sa Libya, ako yung nangyari doon. Okay? Nung nandun po ako sa Saudi Arabia, nung nahibigan ko yung lecture nila, particularly nung po sa gift ng Holy Spirit, sabi ko ng lecturer, ang pastor ko na, mamili na kayo, kung ano yung gusto yung gift ng Holy Spirit. Diba? Hindi lang gipuktan ang gift ng Holy Spirit, ha? Makasasabi nila, dahil wala kang gipuktan, wala siyang Holy Spirit, hindi. There are around 9 gift ng Holy Spirit. Ang pinili ko po, ang maganda yung knowledge para makakuha ko ng trabaho. It's all about knowledge of the Spirit. Nagmamalang po yung sa akin. Okay? Hindi ko alam yun. Pero, manifested to myself. Kaya ang practice ko sa akin, sabi ng teacher ko sa Pilipino, kung nasa church ko, high school pa ko, dinapos niya kung anong mangyayari. Ito si Robert, sabi niya. Magiging teacher yan. Ito nagkatrabaho ko sa engineering consultant, nasa natin ako. Mali yung promise ng aking teacher. Dati na teacher ako, dati sa trabaho. And then nandun ako sa Libya, pinakita ko ako ng Lord na magturo ng Saitanga. Naalala ko na yun. So, blessed are those who mourn, yung pong nagre-repent. Alam ko, kapag kayo na-infill ng Holy Spirit, mag-iiyak kayo, di ba? Ayun. Ayun. Mourn. You will be comforted in the Lord. Bible in John chapter 16 verse 20, most assuredly I say to you that you will wait and lament. But the word of the Lord, I
and you will be sorrowful, but your sorrow will be turned into joy. Pagka kapili na po natin ng Lord, wala na siya kasiyakan, wala na yun. So, joyful na. So, yung kung number 2, kung dito yung blessed, ito po yung nagnanangis. More repentant spirit. Okay? Ito na po yung isang hindi kayang gawin ng putong Kristiyano. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Pagka sinabi po natin meek, yung hindi ka kikibo, yung meron kang self-control. Gusto mong bumawi, pastor, pero you decide to keep quiet. Ang pangarap ko ng Biblia doon, ang sabi ko doon sa vengeance is mine, I shall repay. You just keep quiet, hintayin mo ang Diyos nakadali sa'yo. Meron na magsalita ng magsalita, naranasan ko po yun, doon po sa Tingasin. Dinuro-duro pa ako ng Panginoon. Imalisip, natin umalit yung ginawa ko doon. Nagpapos kayo ng Panginoon na walang inspeksyon. Nag-alip po yung umat, wala ka sa akin, nag-alip mo yung umat. Hindi dinuro-duro ako doon. Hindi ka, sampalik ako, gano'n ako. Susumbong kita. At the center, meron pong bumulong sa akin, ay, nagka. Hindi ko alam, meron parang nakatingin sa mga ginawa ng professor ko sa mga staff. Ang sabi niya sa akin, huwag mo na-report ka. At pagkatapos, after 15 minutes, sila na ito, malino na report ka. Dapat sa'yo ako. Nagkakaroon, nung umuwi na po ako, nakita ko yung katotohanan. Yung pong kalibati ko, nandun nakahiga, masakit ang kanyang bibig. Sabi niya, when I was talking to you, sabi niya, I can feel in my life. Naging ako ngayon. Siguro kung sinagot ko yan na hindi maganda, baka sabihin kumagsak, mamatay, kapatid. But the Holy Spirit was there. I-comforted me at sabi mo, halis ka rin na, halis ka rin. So you have to think about being meek. Okay? Kapag kayo pinakapunta ngayon, ang news ngayon doon sa TV, yung actress, pinabawag ng Iloprano. Doon po sa kanya ng verbal. So, yung lang po siya, naging violent. Yung po yung nakontrol na rin kanil, kasi bumalik na ako plano, nakakaya. So, napakahalaga po yung salitang meek. If you are meek, by self-control, you are blessed. Okay? You have to think about it. Psalm 37:11, but the meek shall inherit the earth and shall let themselves in the fold of you. Okay? So don't sa James, we have to do our work in meekness. Kapag magtatrabaho ka, huwag ka na magtatalgal kung maramang sinasabi mo. Magtrabaho ko lang as it working to the Lord. Maraming nasa sa ating mga pamana. Next please. Kaya po yung susunod, kung sino po yung blessed. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall receive. Kanina, nakikinig po ako doon sa prayer. Sabi po na pagkala, we are hungry, Lord. Ano, di ba? Ayun na yun, Carlos. Ano yun? Hungry. So if you are hungry, you are thirsty in the righteousness. Kung sa mga salitang Panginoon sa Kristo, you are blessed. Okay? Righteousness is not just a quality of being right. Probably the word suggests conformity to the revealed of God and all. Kapag sinabi po natin, thirsty po tayo sa righteousness, ito po yung mga salita ng Diyos at dapat po natin sa pamuhay. At kapag na tayo po thirsty po doon, hindi na po tayo ng tingin kung ano po yung salita ng Diyos doon. That's the time when your heart yung isipin. Ano yung isipin po sa inyo? Holy Spirit. Holy Spirit is holy, but all who have love is available. Kapag na-infil po tayo ng Holy Spirit, yun na po yung ebidensya that you are sealed. Kapag kasindihan na po kayo ng Holy Spirit, kaya na po yun.
mararapture na po kayo. Wow. Diba? At kapag ang attitude mo po ay sabik ka, yung pagdating ng Panginoon si Kristo, yun ang pinasasabitan mo, mayroon kang corona na matatanggap. Yes po yung crown of righteousness. Wow. You have to tell this right. Wow. Hindi po yung pangalan ng church. Wow. That's hindi. Diba? When Apostle Paul wrote the Corinthians, 1 Corinthians, 2 Corinthians, nakalis po yan sa mga taga-Corinthians. Ang isinulat po niya, to the church of God. Pagkatapos, church of God yun eh anong nangyari doon sa church of God na sinasabi niya doon? Yung po mga members doon, may pagka-carnality, immoral. Hindi po magpapalala yung kanilang. So, ito say, nakapagaling church, sabi mo na kami church of God, yung members ni carnal, immoral, you think you can be saved? No? Ano yung pinanggit niya po sa pulo na carnality? Kapag kayong dalawang grupo daw, yung isang grupo sinusuportahan si Apollos, yung isang grupo sinusuportahan si Paul pagka-sundarito. Kapag ganyan ang ugali niya, sabi niya, nag-aaway kayo, you have a carnal mind. Meaning to say, you are not spiritual. Kapag hindi ka spiritual, you cannot be raptured. Because the Holy Spirit is not in you. Kaya kapag ikaw yung naiingit doon ibang church, hindi, you are not spiritual. You did not understand the second step to love your neighbor as yourself. Yes. Kasi ang pangalan ng Apostle Paul, iba yung nagtatanim, iba yung nagdidinig. Okay? Kaya ang bangso na ito, baliwala yun. Why? Because God is the one who gives in peace. Hindi yung ikaw mismo. Okay? Ikaw mismo na ako yung iba. Nagdala ka, hindi. Ang nagtog mo sa Revelation, yung bride and the spirit, sabi niya. Dalawa po sila po yung nag-issue ng final invitation, come. Those who are thirsty, come, sabi niya. Meaning kasi kapag kayo nag-invite, hindi mo kasama Holy Spirit, wala yun. That's supposed to be two, the bride and the spirit. Ano yun ito? Sabi niya, para lang katotohanan. Okay? Ang sabi ni Lord, walang makakapunta sa, di ba sabi ni Lord, come to me. Pero doon sa one, meron pong explanation. Walang makakapunta sa akin kung hindi binigyan ng inabulit ng aking naman. Oh. Eh bakit yung isang tao na nanililit? Ay, doon pala sa church namin, eh, that is evening. Eh? Sinisira niya yung church. Ito naman yun. Awareness please. Ito na po yung feeling of the Holy Spirit. Ito po yung verse na kung saan Apostle Paul described yung ebidensya ng isang tao po ay hindi the Holy Spirit. Ano yung ebidensya na isang tao ay hindi by the Holy Spirit? Ito po yung sinabi niya po sa ito. And do not be drunk with wine, which is dissipation, but be filled with the Spirit. Kung susunod, ito na po yung ebidensya. Speaking to one another in songs and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord, giving thanks always for all the things to God the Father, in the name of our Lord Jesus Christ, submitting to one another in the fear of God. So, maniwala po yan yung po infilled by the Holy Spirit, ang ginakanta po niya, yung praising and worship song. Amen. Amen. Kapag kayo mo daw sa inyo pa, yan, infilled by the Holy Spirit na yung kalabay. Pero kapag kayo po trabaho ng Diyos, sa church, eh mataas po ang pride, hindi po sumusunod po sa kanyang supervisor. Hindi infilled by the Holy Spirit yun, dahil tayo po doon. Sabihin ko na nasa, in the fear of God, at hindi po siya thankful. Diba? Oo. Ano yun? Ha? Kailan po natin po natin isipan po natin, pag-aral po tayo para hindi po tayo maalim lang. Diba sinaralan natin ng deceiver today? Yung po kuya ko, advance po. They are justifying saying harsh words. Ito, ano po ba importante? Yung mga pinagkaroon ng harsh words? Or foot? Yung
to action yung second year instrument. Kaya sabi nila hindi naman problema yung sasabihin mo na isang taking pangmang. Sinabi ni Jesus Christ sinabi ng apostol ko, yun lang ang explanation sa kanila. Pero kulang sa paliwanag. Diba? Ibig sabihin, Peter na sabihin yung pangmang yung nagtapay yung nila kanila, ang ganda na sunod daw sa Biblia doon. Kaya sunod na doon, hindi tama na doon. Kung bakit tinawag ni Jesus Christ na pangmang isang tao. Ano po yung teaching ni Jesus Christ? Kung hindi tinawag niya foolish and fool. Yung fool, yung Pharisee. Yung foolish, yung bad virgins, di ba? Bakit tinawag yung Lord Jesus Christ na sila kay Mangman? Because of their unspiritual characteristic. Ano po yun? Unspiritual. Kaya kung sila kahit sila tatawagin na lang ng Mangman, then they are in danger of being stood to court. Slander. Di ba? Tama yun. Yun po ang rason kung bakit ang kanilang leader maraming silang pangkawas na niya. He was not able to control his tongue. Okay? Ano yun? Next please. Ito na po yung susunod. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Kapag merciful po kayo, then makakatanggap din po kayo ng verse na ito. Quoting verse po natin, Mark chapter 11, verse 25 and 6. And you never be stand praying if you have anything against anyone, forgive him, that your Father in heaven will also forgive you your trespasses. But if you do not forgive, neither will your Father in heaven forgive your trespasses. Meron doon ako nakita nag-aaway. Kaya ganun na namin asawa mo. Sabi ko sa kanya, kasi, yung doon na nilalala ko yan, kasalanan siya sa kata. Kaya waktu na atsi, asawa. At kung parang nagkatunahan, kagalunan natin doon, may nalagyan na po we have to be careful. Kailangan mahulog tayo ng magbasa yung prinsipyo ng ating Panginoon Kristo. Kaya yung po mga ibang Kristiyano, mga pagkakalang nila, ay, istay natin, agaw kata, masak patakakos. Mga ba? Tatagan, don't know the word of God. Ang sabi nito, my sheep hear my voice. Yes. I know them and they follow me. And I give them eternal life. Paano mo marinig yung boses ng Diyos? So wala sa iyo ng Holy Spirit. Ang prinsipyo ng Jesus Christ pag-awal sa Holy Spirit, the Holy Spirit will teach you all things and He will remind you of all the things I have said to you. Paano mo marinig pa yung Holy Spirit sa'yo? Wala sa iyo Holy Spirit at wala ka rin alam doon sa salita ng Diyos. Pero kung meron po kayo na wala niyan, kapag naka-encounter po kayo ng isang situation, the Holy Spirit is there. He is reminding you the teaching of Jesus Christ and what you are going to put into action. So, He will remind you of the things I said to you. Pero kapag kayo kausap ng Kristiyano, ang binibigay yung verse, hindi si Jesus Christ ang direct na nagsasalita. Hindi na pa naniwala. Sabi ko, yan yung sinabi ko eh. He will remind you of the things I said to you. Kasi kapag ikaw pa yung sinila ng Bible, at pagkatapos ang binibigay ka na prinsipyo eh, hindi si Jesus Christ nagsasalita, hindi ko rin si Jesus Christ. Paliwanag eh, ginangat yung ano ko. Ayaw na ayaw lang namin. Okay. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Okay. Hindi na ngayon, ang nagawin mo na naliligawan ko, hindi nila nakita kung anong klaseng puso meron. Pero dito ko, paniwanag ko na ang responsibility ng isang tao ay yung puso. Okay? Now, 15 verse 1 to 2, nagpapalala niya. Lord, who may abide in your tabernacle, who may dwell in your holy hill. Okay, yung pong Psalm 15, nakalakay kong narasang dyan kung sino yung makakasama ko ng Diyos. Okay. Ang una pong rason, requirement kung sino ko na makakasama ng Diyos, dito po. He who walks uprightly and works righteousness and
the truth in his heart. Kapag ka-honest po kayo, nagsasalita po kayo galing sa puso, yun yung pass the test. Makakasama niyo po yung Panginoon. Ang isa pong rason doon, kung ginawa po yung pwede makasama ng Diyos, ay yung nagpapautang na wala pong porsyento. Pero kung nagpapautang pa kayo ay porsyento, hindi po kayo makapapunta sa iyo. Hindi po kayo sa ganun pa maniwala niya dito sa building. Those who are not engaged in usury. Kung pwede po natin yung maisip ito, kung ating mga relatives na nagpapautang na may porsyento. Pwede po sila sa dito. Dahil ito po po natin ito sa building. Nagpapautang po yun na walang parang tulong mo na lang yun. Pero kung may interest, sana yun. The Lord looks at the heart. Ito ang nakasulat sa 1 Samuel chapter 16 verse 7. So kung tao, ang pinilinan ko ay yung kapera ng tao, kanyang magsuot, kasi kinulayan sa yung buhok, o orpul. Yung pong isang church, kapag nakita ko yung picture doon sa Facebook ni Virgin Mary sa si Jesus Christ, sasabihin nila, ay, ba't yan? Hindi maganda yan. Sabi niya, hindi na maganda yan ang picture ni Jesus Christ. Kasi yung pong ni Jesus Christ, sabi nga rin gano'n. Pero kung sila naman nagkwan, ang sinesir nila, yung picture ng kanilang leader, dalawa, naka-Amerika naman. Okay? Ang kanilang gawin ni Jesus Christ, hindi like si daw mo ni Jesus Christ. Sabi ko naman dito, eh yung mga leader nyo, sabi ko, kung na-control, itin-itin nyo mo, bakit? Ayaw yung makita yung tumukulan ng mo, they are not workful. Ganun to, di ba? Si Jesus Christ, hindi na Amerikana. Ba't hindi na Amerikana? Kasabi nila, kompeta daw ng Diyos. Sumo ng Diyos. E paano kung magagawa sa kanya yung tinagawa kay Isaiah? Ano yung tinagawa kay Isaiah? Pinakita namin yung wento. Kaya ba na naman yun? Labos. Diba? Verse 9, Blessed are the peacemakers. Ito na po yung kailangan sa mga Pilipinas. Partikular na po ng mapakita lang. For these are the both the sons of God. Jesus Christ is the Prince of Peace. Sabi si Jesus Christ, in me you will have peace. In this world you will have tribulation. But take heart, I have overcome the world. When we are in Christ, we will overcome. Kahit anumang klaseng problema nararanasan po natin, nakakatulog pa tayo. There is a peace of mind. Nararanasan mo yan. Kagabi nag-iisa ako, pero there is a peace of mind. Eh paano kaya kung dinala ako ng asawa ko doon, namatay? O yung ganang ko, yung ansito. Wala na sa atin doon. Do not fear, for I am with you. Patuloy na ako ng presence ng Lord with you. Ayos na lahat. Hebrews chapter 12 verse 14, for so peace with all people and holiness, without peace no one can see the Lord. So, napakalaga po yung peace. Diba? So, kung meron po kayo away, pagka nilutihado pa ito na lumapit sa kanya, panalangin nyo. Martin, panalangin nyo at sasabihin nyo nyo. Siya mismo ang lalapit sa'yo. Ganun ang ginagawa ko. Lord, sabi ko, pinapanalangin ko, Lord, lahat ko ng aming kapitbahay to touch their heart, gawin ko po sila lahat ng born again Christian. Wow. Alam niyo kung ano nangyari? Ang may bayaw ko, so, ito tapis na. Buwan na nakto, ang asawa, nakatawa ko, matipin. Dito sa pinahin ko yung Lord is listening. Isang patalangin ko, Lord, touch the heart of all the people around my sons and my daughters. Lord, sa kanilang nagtatapahuan, sa kanilang kasama sa bahay, kanilang enjoy. Anak ko, matuloy ko sila ng pagkakas pagkalang. Sila lang ang bilang kapatid.
That's the heart of all the people around them. At hindi ka ito din, sana kapag sa meron mo kayo relative na OFW. Kung hindi ka man dito ako, alam ko kung ano yung pakilog dito doon. Yung kung Pilipino sa katulad, pag nakakapat ko ng Pilipinas, parang ako, nawalan. You can do what you want to do, kung kapahali natin. Pero nagpapasalamat lang po ako, Lord, dahil kami lang po yung panalangin. Ang aking kong anak, na nakakita ko doon sa Taiwan, nakakita ko sa isang born again Christian king. Nakakita ko yung wiki. Maganda po yun. Panalangin nyo, ay yung mga resident nyo, outside the Philippines sa Carabao, makatagpugo ng Christian king. Para sila po ay magbigay ng protection, makilayo yung sa temptation. Karamihan ng Kristiyano po, they don't know how to handle temptation. Next please. Ito na po yung matid ko ngayon na nababasa po natin sa diyan. Blessed are those who are persecuted for the righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Okay? Persecuted for righteousness' sake. Yung kung susunod na verses, in-explain po ni Lord Jesus Christ kung ano ang ibig sabihin ng righteousness. Ang sabi po ito, blessed are you when they revile and persecute you and all kinds of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceeding glad for great is the reward in heaven for so they persecuted the prophets over you. Yung pong salitang persecuted, dalawa po yun. Physically, isang persecuted dyan. God persecuted Israel because Israel wasn't obeying God. He allowed foreign invaders to invade Israel. Pagkatapos dinala ko yung Israelita doon sa Babylonia, Iraq, at saka doon sa Iran. Inalap po ng Diyos doon. He persecuted the Israelites because of their disobedience. They want some persecution. Pakalawang persecution na ginapay ko sa India, you are being persecuted because you are faithful followers of Jesus Christ. Ganun po ang nangyayari ngayon sa buong mundo. Ano po ginagawa ng mga Muslim terrorists ngayon? ICIO. Sila po'y pumapakay. Sila po'y naninira. Sila po'y nagnanakaw. Kaya pagkatapos po yung Maguindanao, patay na po yung South, hinamaw po yung mga cellphone. Yan nakaw. Pagkatapos sinira sila yung mga pagkatin. Still kill destroy. John chapter 10 verse 10, yun po ang gawain sa Satanas. Purpose ni Satanas. That is, kasanagan, except still kill and destroy. Tingnan nyo mabuti pa mga news international. Ito po yung payo ng Bible sa atin kasi Jesus Christ, sabi ni Jesus Christ, watch. Pagmasid kayo kung ano nangyayari. Ibigay na lahat ng Diyos yung para sa atin. Nandyan na yung internet para makita mo kung ano nangyayari all over the world. You are related on the prophecy written in the Bible. Wala na po kayong excuse. You have to watch. Ano ginagawa mo sa internet? Yung po, in the Christian website, yun mo mga news, what's happening all over the world. Hindi po kayo magtataka. Ang sabi po ng isang religious leader, doon po sa Saudi Arabia, was all churches to be destroyed. E anong response po po doon? Sabi po sa kanila, pwede yung nasa Biblia, watch. Anong klaseng espiritu ang pumupunod sa tao niya? Ang sabi ko doon, yung trabaho ng Diablo, still kill and destroy. Kapag sinabi yung destroy, it means to say, it comes from the devil. Ito po yung isang pangaral ni Apostle Paul. Taste the Spirit. Taste the Spirit. How are you going to taste the Spirit? Kung wala kang alam sa salita na ito. At hindi ka ng Holy Spirit. Wala. Sasabihin ko lang, hindi tayo yung pangaral ko, hindi tama. Hindi ka naman kapag kasabi ng aral, sasabihin niya kung ano ginagawa niya tama. Hindi po ngayon sa church, pagkatapos kasabi niya kung ano yung hindi tama na ginagawa mo. Pagkatapos nun, kasabi niya kung ano yung gagawin mo para matuloy ka. And then, kung kanyang promise kayo,
corona. Liwanag yun, ha? I-compare mo ngayon sa computer. Wala na ganun. Hindi mo ganun. Dictionary, hindi po tama na, mga pastor na ito, gano'n. Accuser of the brethren, malabas. Isa din, Satan. Okay? Ang style pa ni Satan on how to fool para kayo pwede lang i-twist the word of God. Okay? I-twist mo po yung word of God para kayo pwede malitan. This po ang ginawa niya kahit iba. I-twist the word of God para malitan po sa iba. Ganun din ang ginawa niya kay Jesus Christ, but then talo po kay Jesus Christ. Ang ginawa po ni Jesus Christ, He uses the word of God in a right, correct situation. Ganun ang ginawa ni Jesus Christ. So, ayun po, kapag tayo po we ought to know the truth. Kung ano po yung nakasulat sa Biblia. Kung ano po yung nakasulat sa Jesus Christ. Dahil Jesus Christ, know the truth, and the truth will set you free. What is the truth? Christ. Jesus Christ said, I am knowing the truth. Next week, pagkakot po natin, doon po sa persecuted po. Ito na po yung medyo matindi. Pero Timothy chapter 3 verse 12, yes, and all who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution. Matindi po yan, ha? If you live godly in Christ Jesus, you are in Christ, you will be persecuted. Pero, huwag nyo nang isipin yun. Because our life here is just but temporary. But I say to you, love your enemies. Bless those who curse you. Do not do good to those who curse you. Do good to those who hate you. And pray for those who spitefully use you, persecute you. That will be the sons of your Father in heaven. For He makes the sun rise and children out of those who send rain that act on the yung sermon mo ito, ni Apostle Paul, Romans chapter 12, verse 14, bless those who persecute you, bless and the after. So if you are being persecuted, ano po yung response po natin? I-bless po po nila. Okay? Kapag meron mo kayong kagibagin doon sa Facebook, kapag kayo yung doon, sabihin mo na kanila, God bless you. Ganun ang response na natin yung if you want to be blessed, bless them. Let's say God wants to bless. Okay, punta mo tayo sa conclusion. Yung pong pinag-aralan po natin, pertaining to Tiyakin Diyos, walang po yun. Yung pong blessed. Uulitin ko po yun. Number 1, born in the Spirit. Number 2, born. Number 3, faith. Number 4, hunger and thirst for righteousness. Number 5, merciful. Number 6, pure in heart. Number 7, peacemakers. Number 8, persecuted for righteousness. Ito pong walo na ito, kung i-compare po natin ito sa fruit of the Holy Spirit, there is an relationship. Okay? If you are infused by the Holy Spirit, you will be bearing fruit of the Holy Spirit. You cannot bear fruit of the Holy Spirit kung nandun po kayo sa comfort zone. You will only bear fruit of the Holy Spirit when you are in a very difficult problematic situation. Yes. Kaya, if you are being persecuted, okay, the Lord wants you to bear fruit of the Holy Spirit. Nandyan po yun. Yes, amen. If you are weak, andun pa rin yun. Okay? Merciful, pure in heart, peacemakers. Andyan po yun. Okay? He put you in a situation where you are going to produce this one. So you ought to be poor in spirit, more repentant, meek, hunger and thirst for righteousness, merciful, pure in heart, peacemakers, persecuted for righteousness. Ito yung natin sa isipan ito at nang sa galon, maintindihan mo natin na tayo po ay blessed. You are here, if you are here, it is to say, you are blessed. Yes. Kaya narinig po niyo ito eh. Amen. Not for to me, but for the holy name of the Lord.
are blessed Amen. Amen. because you were able to eat the word of God. Amen. Ito po yung declaration of Jesus Christ. Next bit. Ito na po yung prayer ni Jabez. Ito po yung Jabez. Jabez po, ito po yung tao. Member po ito ng tribe of Judah. There are few tribes in Israel. One of them is tribe of Judah. At isa pong popular na tao doon ay si Jabez. Tignan natin yung prayer ni Jabez. And Jabez spoke on God of Israel, saying, "Oh, that you would bless me and enlarge my territory, that your hand would be with me, and that you would keep me from evil, that I may not cause pain." So God granted what was requested. Kasama po ng natin ni Jabez, ay na sinangalan siya ng Jabez, is because ng napunasan, ng napupunan niya, parating may sakit. There are a lot of pains in his body. So therefore, kung lumabas po tayo ng lahat, ang pinangalan niya, Jabez. Alam po ni Jabez yun, na nagdulog po niya ng sakit sa kanyang nanay. And so therefore, ang isa pong prayer request niya ay, that I may not cause pain. Jabez. Kung tinitignan po natin yung prayer request ni Jabez, ako lang sabi niya, you would bless me and enlarge my territory. Ito po yung popular na prayer ng mga Kristiyano who are involved in business. Ha? Marami pong sinasabi ito. Jabez prayer. Enlarge my territory. Pero ang mga enlarge, kadala na pala. Lumaki. Okay, wala po yung awang ng blessing. So, tapanunan po ni Moses, no? Ang instruction po ng Diyos, yung kaya-awang kanyang anak, kapag ka-bless niyo yung aking mga tao, na Israel, ito ang sasabi niyo. Okay? Instruction po ito ng Diyos, now we are going to bless this John. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and keep you. Maliwanag po yun, ha? Kaya, kapag meron po kayo narinig, God bless you. Ang ibig sabihin ng God bless you, ito yun. Home. Pagka sinabing God bless you, you have to remember what's said in Numbers chapter 6, verse 24. The Lord bless you and keep you. Pagka sinabing keep you, protektado ka niya. Diba? Ay, hindi. The Lord is shine upon you and be gracious to you. Pag nag-send yun, ibig sabihin, nag-iiwanag ka, ibig sabihin, wala ka sa darkness. Wala ka sa dilim, diba? The spirit in you is not darkness. Ano yun? The Lord will give up the soul of the body and give you peace. Karamihan ngayon, may problema sa pera, puro pera yan. Amerika, malakas, mayaman, pero siya ang pinakamalaking utang ngayon, $1 trillion. So, you have to think, ano mangyayari doon sa mga Vietnam after 5 to 10 years, kapag nagpugulo sa Amerika? Dahil sa utang. Ano nangyayari sa Pilipinas? Diba? Ano? Doon lang sa Middle East, nakita ko yung problema doon. Mga Pilipino po, they hate Pilipino. Hindi yung umuhay. Pero kung mga anak ko, wala po mga trabaho doon. Katapos makikita nila yung Pilipino. So, pagkaganda ng Pilipino, mga computer, ang nila binigil. Nahihingit yun. Puhulapin na nila. Pero, eh marami sa kanila, walang trabaho. Marami sa Amerika, walang trabaho. So, ito po, yung response po natin sa ito. Kapag ka-Diyos po ay nag-Diyos po sa atin, ano po ang magiging response po natin? As the response of King David, ito po ang sinabi ng King David. Psalm 103, verse 1 to 5. Wow. Ito na po yung isang lyrics na kinanta po natin kanina. Yes. Bless the Lord. Amen, amen. Yes. Ito po yung word of Holy Spirit. Wow. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul. Ano po ang soul? Bakit ito? Ito po ang dami ni King David. And
your life from destruction, who crown you with loving kindness and tender mercy, who satisfies your mouth with good kindness, so that the youth is viewed like this. Ang ginagawa mo sa salita dito, bless, para sa word, para ibig sabihin, sa note, congratulate, encourage, encourage. Salita ko, kapag nagsaludo ko tayo, we are showing high respect to our leaders, di ba? Ano sa tingin mo kapag ka nagsaludo ka dito? Hindi ka rin tatraturan? Ganun yun. If you want to be blessed, ako ang response natin, we have to raise up our hands and bless the Lord. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Yes. Amen. Ganun ang nililisip ko kapag pag-isip ko ng umaga, tumatay ko ako, tinatas ko yung kamay ko. This is the way that the Lord has made our rejoice. Let the morning greatness of the very Lord love to be put on. First you show us the way in which we show our soul in our soul. Pangatlong verse sa ito. I will bless the name of the Lord at all times, and His praise shall continually in my mouth, for He is good. And sinumulan ng pagkita, ginawa mo. Bless. Ayun. Ganun na gawin yun, ha? Pag-isip ng mga bless the Lord. So, ito pong napasaralan po natin ngayon, ano? Yung pong kanta na pakinagyan po natin. Ito po yung regalo ko dito sa aking anak na birthday ko. Sabi ko, thank you man na lang kay Lord sa pagkakas niya. And I want to share it with you. Nung napili ko po ito, andun po yung Holy Spirit sa taas ko, napayak ko. Lumuhod ko ako at tiras ko yung nalaman. At sumunod ko ako dun sa lyrics. Pagka napili sa akin. So we have to give.